yung mga long-term commitment natin. Commitment by heart. Ang ginagawa ho natin ay magpakain ng aso, pusa dito sa nasasakupan ko at sa labas po. Pinag-umpisahan talaga niyan. Merong asong namatay dito sa harap ng bahay. Walang nag-lay, pinalibing ko siya. Nagkaroon ako ng prayer sa Diyos na bigyan mo naman ako ng mission ko. Itong mission na lumabas na to ay feeding. Yung first 3 months ko, talagang hirap ako. Kasi isang sakong dog food at isang sakong cat food ang dapat na iniikot natin para sa ating karinderya ng aso at pusa. Luckily, nag-ano si Meta sa akin, why don't you be my content creator? Siyempre, kailangan kong pag-aralan ang mundong content creator. 4 months, nakasweldo ang mga strays. From dry food to wet food. Nagkaroon nga tayo ng konting problema para sa e-bike. Ano na yung gagamitan ng stray feeder kung hindi na pwedeng umarangkada ang ating e-bike. Nagkaroon ng GoFundMe sa Amerika. Napakasaya ko kasi 3 days lang yun napuno agad. Kaso sumobra yung grasya ng Diyos doon sa GoFundMe natin. So the rest of the money, nilagay ko po yun sa TNVR, Trap, Neuter, Vaccinated, Return ng strays. And then the rest is para sa shelters, individual rescuers. Itinuturuan natin sila ng rehabilitation. Hiwalay po kasi yung pera ng strays Ang isa po ay pagkain, confinement, check-up, laboratories. Yan po ay kinikita ko sa Facebook as monetization. Yun pong GoFundMe natin ay exclusive lang po siya for rehabilitation ng mga shelters. 2 years na po akong feeder by heart. Dumadami yung pinapakain talaga natin. Lalo na hinahabol na tayo dahil dun sa sarap ng serving natin sa karinderya ng aso pusa. Pag nakita nila yung anino ng e-bike, alam na nila. Kaya may mga spot kasi ako, dapat doon lang kami kakain para alam din nila na dito yung mesa natin. Ito yung place na pwede ko silang ipet, pwede ko silang kargahin, pwede ko silang yakapin. Parati ko sinasabi yan sa Panginoon, every time na merong bago na yayakapin. Sabi ko, Panginoon, gusto ko lang magpakain. Pero hindi ko kaakalain yung pagpapakain na yon. Marami palang ugat yon. So kasama ang rescue. Sinama na niya yung TNVR, mga cancer patient itong mga asong to. Ngayon yung pyometra. Ito yung mga hindi talaga na ire-rescue ng mga shelters dahil mahal naman po talaga. May owner o wala, ini-embrace natin. Kasi makikita naman natin kung ano yung kalagayan ng mga aso, pusa. Meron po tayong mga nire-rescue. Ito po yung mga dying na sa kalye. Wala na talagang magre-rescue. Si Yan kasi, 7 months pa lang sa akin, balot na siya ng sugat sa buong katawan. Hindi mo siya kayang hawakan kasi yung pain, parang ikaw ang nasasaktan Nung tinakbo ko siya sa vet, konting oras na lang talaga, pwede na siyang mamatay. Meron siyang leptospirosis, hanggang sa nakita ng may liver, hanggang meron ng kidney. Pero napagtagumpayan namin yun. Talagang sabi ko sa Panginoon, paano ko mapapanalo yung ministry ko kung hindi mo ipapanalo yung mga rescue? Salamat sa Diyos. Ngayon, hindi mo na siya makikilala, sir. Si Uno, hindi na lang kaya talaga ng owner na alagaan. Yung isa naman si Sanji ay tinali talaga yan sa poste ng Meralco. Rain or shine, babaha o hindi, iyak talaga siya, maalulong.
may owner, sinabihan ko yung owner na ilipat sa akin. That time, hindi pa kami close. Sinasampang niya yung braso ko. Pero hindi ako nagpatalo. Pero parati ko siya sinasabihan, kung bibitaw ka sa akin, ako hindi. Ilalaban kita. Hanggang sa ngayon, makikita niyo yung mga alaga ko, mga healthy talaga sila. Doon sa mga owners, huwag niyong suukuan yung mga alaga niyo. Ilaban niyo ho yan. Yung stray feeder by heart ng Novaliches, ako po yung nag-umpisa dyan eh. Yung pagpapakain natin ay rain or shine. Kahit ho may bagyo yan. Pangalawa, kung hanggang saan po ang sakop ng tagapagpakain ninyo. Ako po ay nag-uumpisa ho dito sa Novaliches, Valenzuela, North Caloocan, San Jose del Monte, North Sagaray. Basta may aso pusa na involved, hindi po ako pwedeng sumuko. Ako po si Cherilyn Arcio at ito ang aking kwentong QC.